Ano ba ang amoy na ito? Parang amoy ng isang taong walang pangarap sa buhay. Ang tinig ni Clarice ay parang patalim na humiwa sa mainit at malapot na usok sa loob ng maliit na kusina. Nanigas si Trina sa kanyang kinatatayuan. Hawak ang sandok na puno ng pagmamahal. Sa loob ng 3 taon, ang bawat patak ng pawis niya sa harap ng kalan ay alay niya para sa asawa. Ngayong gabi, ang amoy ng ginisang luya, bawang at sariwang manok, ang paboritong tinola ni Tay, ay nagsilbing halimuyak ng kaniyang katapatan. Kakalabas lang ng kumpirmasyon sa kaniyang email, ilang minuto ang nakalipas. 10 milyong dolyar. Ang perang iyon na galing sa sarili niyang pinaghirapan bilang isang henyo sa teknolohiya na nagtatago sa anino ay pumasok na sa kumpanya ni Ty. Gusto niyang sumigaw sa tuwa. Gusto niyang yakapin ang asawa at sabihing, "Tagumpay na tayo, mahal. Hindi na tayo maghihirap." Ngunit ang pintong bumukas ay hindi nagdala ng yakap. Nagdala ito ng malamig na hangin at ang presensya ng isang babaeng balot ng mamahaling sutla at amoy ng banyagang pabango na tila lumulunod sa bango ng kaniyang niluluto. "Tay, ano na ito?" Mahina ang boses ni Trina. Pilit na hinahanap ang mga mata ng asawa. Si Tay ay nakatayo roon, suot ang mamahaling Amerikana na binili ni Trina gamit ang huling sentimo ng kanyang ipon noong nakaraang buwan. Walang bakas ng init sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila 2 pirasong yelo na tumutusok sa dibdib ni Trina. "Trina, let's be realistic," ipanimula ni Ty. Ang boses ay walang alingaw-ngaw ng pagsisisi. "Hindi na ako pwedeng manatili sa ganitong uri ng pamumuhay. Ang liit ng mundong ito para sa ambisyon ko. At ikaw, you're just a weight around my neck." Dahan-dahang lumapit si Clarice. Ang kaniyang matitulis na takong ay lumilikha ng tunog na tila nagmamarka sa bawat pagkakamali ni Trina. Hinawakan niya ang braso ni Ty ng may pag-aari. "You see, Trina, a man like Ty deserves someone who can actually contribute to his career, not someone whose only talent is to make the house smell like onions and sweat." Naramdaman ni Trina ang pag-akyat ng init sa kaniyang mga pisngi, hindi dahil sa kalan, kundi dahil sa isang matinding hiyang gumagapang mula sa kaniyang mga talampakan hanggang sa kaniyang batok. Ang kaniyang mga kamay na puno ng maliliit na paso mula sa pagtatrabaho para sa kinabukasan ni Ty ay nagsimulang manginig. "Ty, anniversary natin ngayon. Nagluto ako at may sasabihin sana ako sa iyo tungkol sa investment na hinihintay mo." "Stop it, Trina!" Putol ni Ty. Ang kanyang mukha ay namumula sa inis. "Wala akong pakialam sa luto mo. And about the investment? I already found it. Clarissa's family just signed the deal. Ang proyektong pinaghirapan ko, sila ang magpopondo. Sila ang magdadala sa akin sa itaas. While you're just a reminder of the years I wasted being poor." Inilapag ni Clarice ang isang folder sa ibabaw ng lumang mesa, direkta sa tabi ng mangkok ng mainit na sabaw. Ang mga titik sa dokumento ay tila mga anay na kumakain sa puso ni Trina. Iyon ang kanyang algorithm. Iyon ang kanyang codes. Iyon ang software na binuo niya habang tulog ang asawa, ang teknolohiyang magpapabago sa mundo. At ngayon, nakapangalan ito kay Clarice Montoya bilang lead strategist. Ang pagtataksil ay hindi lamang sa kama. Ito ay sa bawat pangarap na ipinunla niya na ngayon ay inaani ng iba. Biglang nawalan ng lakas ang mga daliri ni Trina. Ang mangkok ng mainit na tinola na kaniyang dala ay bumagsak sa sahig. Ang porselana ay nagkapira-piraso at ang mainit na sabaw ay humalsik sa kaniyang mga paa. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Ang mas masakit ay ang makita ang kaniyang sariling pagmamahal na nakakalat sa maduming sahig, tinatapakan ng sapatos ni Ty habang humahakbang ito papalapit sa kaniyang kinaroroonan upang iabot ang isang pirasong papel. "Pirudahan mo ito. Divorce papers," sabi ni Ty. Ang boses ay kasing tigas ng simento.
I've already packed my things. Iwanan ko na rin sa'yo ang apartment na ito. Total, mahilig ka naman sa maliliit at madidilim na lugar. Bagay ka rito. Tumawa si Clarice, isang tunog na parang pagkiskis ng bakal sa salamin. Don't be too sad, Trina. At least now, you can spend all your time cooking for yourself. Hindi mo na kailangang magpanggap na naiintindihan mo ang mundo ng mga matatalino at mayayaman. Nanatiling nakayuko si Trina. Ang kaniyang buhok ay tumatabing sa kaniyang mukha. Itinatago ang mga matang hindi naglalabas ng luha, kundi ng isang apoy na unti-unting nagliliyab. Sa kaniyang isip, bumabalik ang lahat ng sakripisyo, ang pagbebenta ng hiyas ng kaniyang ina, ang pagtanggi sa mga alok ng malalaking kumpanya sa ibang bansa, ang pagpili sa lalaking ito kaysa sa kaniyang sariling korona. Lahat ng yon ay itinapon sa basura dahil sa akalang siya ay mahirap at walang alam. Ganito na lang ba ang halaga ko, Tay? Tanong ni Trina. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat. 3 taon, lahat ng ginawa ko para sa'yo. Ganito lang ang kabayaran. Tumingin si Tay sa kanyang relo. Tila bawat segundo ng pakikipag-usap sa asawa ay isang pag-aaksaya ng panahon. You didn't do anything but clean and cook. Let's not romanticize poverty, Trina. Pirudahan mo na ang papel para matapos na ito. Kinuha ni Trina ang panulat mula sa kamay ni Tay. Ang kanyang pagpirma ay mabilis, walang panginginig. Isang pirasong papel para sa kalayaan ng isang lalaking hindi karapat-dapat sa kanyang katalinuhan. There, sabi ni Trina, itinaas ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakita ni Tay ang isang bagay sa mga mata ni Trina na hindi niya kailanman nakita noong sila ay magkasama pa. Isang uri ng kapangyarihan na tila nakakasilaw. Umalis na kayo, utos ni Trina. Walang sigaw, walang hagulgol. Isang utos lamang na tila galing sa isang reyna. Wow, she's acting tough now, biro ni Clarice habang hinihila si Tay palabas. Bye, Trina. Enjoy your soup on the floor. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan sa maliit na apartment ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tumingin si Trina sa basag na porselana at sa kumalat na pagkain. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi upang umiyak, kundi upang pulutin ang isang piraso ng basag na mangkok. Ang matalim na dulo nito ay nag-iwan ng maliit na hiwa sa kaniyang palad. Ang dugo ay pumatak, humalo sa sabaw ng tinola. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at pinindot ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Attorney Lorenzo, sabi niya nang sagutin ang tawag, ang kaniyang boses ay kasing lamig ng gabi sa labas. I'm done playing wife. I-activate mo na ang lahat ng accounts ko at ang kumpanyang pinupondo ko sa pangalan ni Tay. I want it burned to the ground by tomorrow morning. Huminto siya sandali. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa dilim ng kalsada sa labas ng bintana kung saan tanaw ang sasakyan ni Tay na papalayo. And attorney, tawagan mo si Papa. Sabihin mo, ang kaisa-isang anak ni Doktor Alvarado ay uuwi na. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng may puot, tila nakikiramay sa bawat patak ng dugo sa palad ni Trina. Ang malamig na tubig ay humahampas sa bintana, ngunit mas malamig ang titig ni Doña Mercedes na ngayon ay nakatayo sa bukana ng pinto. Ang kaniyang mamahaling abaniko ay dahan-dahang gumagalaw, isang kilos na puno ng pagmamalaki at paghamak. Hindi ko akalaing kailangan pa naming gumamit ng abogado para lang mapalayas ka sa pamamahay na ito. Ang boses ng matanda ay matalas. Bawat salita ay parang latay sa balat. 3 years, Trina. 3 taon kitang pinagtiisan kahit alam kong wala kang silbi sa anak ko. At ngayon, pati ang huling gabi mo rito, dinudumihan mo pa ang sahig ng kalat mo. Hindi sumagot si Trina. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang maleta, isang kupas na bag na dala niya noong iwan niya ang mansyon ng mga Alvarado para sa pag-ibig. Ngayon, ang bag na yon
ay tila simbolo ng kanyang pagkakamali. "Don't just stand there like a statue," asik ni Doña Mercedes. "Lumayas ka na, bago ko patawagin ang mga security ng subdivision na ito. You don't belong here. You never did. Ang isang katulad mong galing sa kung saang sulok ng kahirapan ay dapat lang na bumalik sa putikan." Naglakad si Trina patungo sa pinto. Bit-bit ang kanyang buong buhay sa isang kamay. Nang dumaan siya sa harap ng kanyang biyenan, naamoy niya ang halimuyak ng mamahaling sabon at pulbos, ang amoy ng kapangyarihan na laging ginagamit ng matanda upang iparamdam sa kanya na siya ay maliit, na siya ay basura. Paglabas niya ng pinto, ang hagupit ng hangin at ulan ay agad na nagpabasa sa kaniyang manipis na suot. Sa itaas, sa balkonahe ng master bedroom, nakita niya ang anino ni Natay at Clarice. Nakatayo sila roon, may hawak na baso ng alak. Pinapanood ang kaniyang pag-alis na tila ba isa itong libreng palabas sa telebisyon. Ang tawa ni Clarice ay bahagyang narinig sa kabila ng dagundong ng langit. Isang matinis na tunog ng tagumpay. "Huwag kang lilingon, Trina." Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga sapatos ay lumulubog sa basang lupa. Ang bawat hakbang mo palayo ay bayad sa bawat luhang ibinigay mo sa kanila. Nang makarating siya sa tapat ng gate, muling lumingon si Doña Mercedes mula sa veranda at may itinapon na isang plastik na supot sa kalsada. Nagkalat ang mga lumang litrato, ang kaniyang mga sertipiko sa kolehiyo na inakala nilang walang kwenta at ilang pirasong damit na hindi na kinuha ni Ty. "Basura para sa basura," sigaw ng matanda bago tuluyang isara ang pinto nang may matinding puwersa na lumikha ng isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kaniyang buhay, Vergara. Lumuhod si Trina sa gitna ng ulan. Ang putik ay dumikit sa kaniyang mga tuhod at ang tubig ay pumasok sa kaniyang mga mata. Isa-isa niyang pinulot ang kaniyang mga gamit mula sa basang semento. Ang kaniyang diploma, isang doctorate in artificial intelligence mula sa isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa, ay nabasa at nadumihan ng putik. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ang katalinuhang kaniyang itinago upang maging isang mabuting asawa lamang. Isang matinding pakiramdam ng hiya ang bumalot sa kanya. Hindi hiya dahil siya ay pinalayas, kundi hiya para sa kanyang sarili dahil hinayaan niyang tapakan ang kanyang dangal ng mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang mga apelyido. "Ganito ba, Papa?" Tanong niya sa hangin. Ang boses ay nanginginig sa ginaw at galit. Ganito ba ang pakiramdam ng mamatayang puso? Ngunit sa gitna ng kadiliman, dalawang malalakas na ilaw mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang likuran. Ang liwanag ay napakatingkad, tila binubura ang dilim ng kalsada. Isang itim at mahabang sasakyan na may plakang tanging ang mga pinakamayayaman lamang sa bansa ang nagmamay-ari. Ang dahan-dahang huminto sa kaniyang tapat. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang bumaba. Hawak ang isang malaking itim na payong. Suot niya ang isang mamahaling suit na hindi nababasa ng ulan dahil sa kanyang maingat na pagkilos. Si Attorney Lorenzo de la Cruz. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya kay Trina at dahan-dahang ipinayong ang babaeng basang-basa at sugatan. Ang kaniyang mukha ay puno ng respeto at lungkot. "Senyorita Trina," ang boses ng abogado ay baritono at matatag. "Masyado nang matagal ang 3 taon, hinihintay na kayo ng inyong ama." Tumayo si Trina. Ang kanyang likod, na dati ay laging nakayuko sa harap ni Doña Mercedes, ay dahan-dahang naituwid. Tiningnan niya ang mansyon ng mga Vergara sa huling pagkakataon. Sa loob ng bahay na yon, akala nila ay nagwagi sila. Hindi nila alam, ang babaeng itinapon nila sa ulan ay ang kaisa-isang haliging pumipigil sa kanilang pagbagsak. "Lorenzo," sabi ni Trina, ang kaniyang boses ay wala ng bakas ng takot. "Iwanan mo na ang mga basurang yan sa kalsada. Hindi ko na kailangan ng anumang galing sa nakaraan." Pumasok siya sa loob ng sasakyan.
Ang loob nito ay amoy leather at mamahaling kahoy, isang mundong matagal niyang tinalikuran. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang init ng heater sa loob. Attorney, tawag niya habang umaandar ang sasakyan palayo sa subdivision. Po, senyorita. Bukas ng umaga, simulan mo na ang liquidation ng lahat ng dummy companies na nagpopondo sa Vergara Tech. I want them to feel how cold the world is without my protection. At ang patent para sa AI system nila. I-file mo ang injunction. I want their operations paralyzed by noon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trina habang nakatingin sa ulan sa labas. Kung gusto nilang bumalik ako sa putikan, sisiguraduhin kong sila ang mauunang malunod doon. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Alvarado ay may dalang bigat na hindi kayang pantayan ng kahit anong hiyas. Para kay Trina, ang bawat sulok ng silid na kaniyang kinalalagyan ay tila isang estrangherong bumubulong ng mga alaala. Ang amoy ng sariwang Earl Grey tea at ang malambot na seda ng kaniyang suot ay malayo sa amoy ng murang kape at kupas na koton na kaniyang nakasanayan sa loob ng 3 taon. Tiningnan ni Trina ang kaniyang mga kamay. May mga bahid pa rin ito ng gasgas mula sa pagkakadapa sa ulan kagabi. Hinawakan niya ang isang kristal na baso. Ramdam ang lamig nito sa kaniyang balat. Sa isip niya, bumabalik siya sa maliliit na gabi sa kanilang apartment ni Thay. Naalala niya ang mga gabing puyat siya, hindi dahil sa gawaing bahay, kundi dahil sa pagbuo ng core architecture ng Vergara Tech. Habang mahimbing ang tulog ni Thay, nakaupo si Trina sa isang maliit na sulok. Ang tanging liwanag ay ang asul na sinag mula sa kanyang laptop. Doon, sa gitna ng katahimikan, hinabi niya ang mga codes na magiging pundasyon ng yaman ng mga Vergara. Mahal para sa atin ito. Bulong niya noon sa natutulog na asawa bago niya isinara ang computer at dahan-dahang humiga sa tabi nito. Bit-bit ang pagod na punong-puno ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang yon ay isa lamang palang lason. Samantala, sa sentro ng Makati, sa loob ng pinakamodernong opisina ng Vergara Tech, iba ang eksenang nagaganap. Ang hangin ay puno ng tensyon at amoy ng mamahaling kape na hindi na nagagawang palamigin ang ulong nag-aapoy. What do you mean access denied? Ang bulyaw ni Thay sa kanyang lead programmer. Ang kanyang muka ay namumula. Ang ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Sir, hindi namin mabypass ang security layer. Mayroong encryption na hindi namin kilala. Ang buong system ay nakalock sa isang master key na akala namin ay nasa inyo. Paliwanag ng empleyado, ang boses ay nanginginig sa takot. Hinarap ni Thay ang monitor. Ang kaniyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Sinusubukang ilagay ang mga password na alam niya. Ang petsa ng kanilang kasal, ang kaarawan niya, ang pangalan ni Clarice. Ngunit bawat subok ay sinusundan ng isang pulang babala sa screen. Unauthorized access. System lockdown in 60 seconds. Damn it! Trina, nasaan ang backup? Bulong ni Thay sa sarili. Ang kanyang noo ay pinapawisan na. Ngayon lamang niya na-realize na sa loob ng 3 taon, si Trina ang humahawak ng lahat ng teknikal na aspeto sa likod ng tabing. Inakala niyang madali lang itong gawin, na kaya niya itong ipagawa sa kahit kanino. Pumasok si Clarissa sa opisina, suot ang isang itim na dress na tila nagluluksa kahit wala namang patay. Tay, tumatawag na ang mga investors mula sa Singapore. Gusto nilang makita ang live demo ng AI module. Bakit hindi pa gumagana ang server? Hindi ko alam, Clarice. May ginawang kung ano ang babaeng iyon bago siya umalis. Bulyaw ni Thay, ang kanyang galit ay humalo sa isang uri ng takot na hindi niya maamin. Then call her. Sabihin mo sa kaniyang ayusin ito o hindi natin siya titigilan. Asik ni Clarice, ang kaniyang mukha ay puno ng pagkairita.
Kinuha ni Ty ang kaniyang telepono. Ang kaniyang mga daliri ay nag-aalinlangan. Paano niya tatawagan ang babaeng itinapon niya sa ulan kagabi? Ngunit ang ambisyon ay mas matimbang kaysa sa hiya. Pinindot niya ang numero ni Trina. Sa kabilang banda, sa loob ng isang high-tech na laboratorio sa mansyon ng mga Alvarado, tumunog ang telepono ni Trina. Hindi niya ito tiningnan. Hinayaan niya lang itong mag-vibrate sa ibabaw ng lamesang gawa sa itim na marmol. Senyorita, ang dating asawa ninyo ay tumatawag sa pang-10 pagkakataon, ulat ni Attorney Lorenzo habang naglalakad papasok. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trina. Kinuha niya ang telepono at tuluyang pinatay ang power nito. Hayaan mo siyang magdusa sa dilim, Lorenzo. Gusto niyang maging hari. Hayaan nating makita kung gaano kabigat ang koronang ninakaw niya. Tumayo si Trina at lumapit sa isang malaking screen na nagpapakita ng graph ng stock market. Ang kulay pula ay unti-unting kumakain sa berdeng linya ng Vergara Tech. Naalala ko noong sinabi ni Doña Mercedes na wala akong pakinabang. Bulong ni Trina habang hinahaplos ang kanyang leeg kung saan dati ay nakasabit ang isang murang kwintas na regalo ni Ty. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung ano ang pakiramdam kapag ang taong itinuring nilang wala ay siyang kumuha ng lahat sa kanila. Attorney, ihanda ang mga dokumento para sa press conference bukas. Hindi lang natin sila babagsakin sa pera. Gusto kong makita ng buong mundo ang mukha ng isang magnanakaw. Biglang bumukas ang pinto ng laboratorio. Isang matandang lalaki na may maautoridad na tindig ang pumasok. Ang kanyang ama, si Dr. Eduardo Alvarado. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagmamahal. Trina, anak, ang boses ng matanda ay basag. Bakit mo hinayaang saktan kanila ng ganito katagal? Hindi nakasagot si Trina. Ang kaniyang katatagan ay tila bahagyang nayanig sa harap ng kaniyang ama. Ang hiya na naramdaman niya sa loob ng 3 taon ay muling bumangon. Dahil naniwala ako sa pag-ibig, Papa. Pero ngayong gabi, tapos na ang paniniwalang iyon. Ang Trina na nakilala ninyo ay namatay na sa ulan kagabi. Tumingin si Trina sa monitor. Isang babala ang lumitaw sa kanyang screen mula sa system ng Vergara Tech. Master encryption key compromised. Total system wipe initiated. Isang malakas na ingay ng pagkabasag ang narinig mula sa kabilang linya ng kaniyang isip. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang buong pinaghirapan ni Ty ay naglalaho na parang bula. Ty, bulong ni Trina sa hangin. Ang akala mong susi sa iyong tagumpay ay siya palang kandado ng iyong bilangguan. Ang bawat tawa ni Doña Mercedes sa loob ng ballroom ng isang 5-star hotel ay tila musika ng tagumpay. Suot niya ang isang ternong kulay ginto, punong-puno ng mga perlas na tila kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ito ang gabing matagal na niyang pangarap, ang ipakilala si Clarice bilang bagong mukha ng pamilya Vergara, ang babaeng ayon sa kanya ay kapantay ng kanilang dangal. Alam niyo ba, simula ni Mercedes sa kanyang mga kaibigang nasa alta sosyedad habang humihigop ng mamahaling champagne. Sa wakas ay nakalaya na rin ang anak ko sa kaniyang pabigat na asawa. Imagine, 3 taon kaming nagtiis sa isang babaeng walang ibang alam gawin kundi ang maglinis ng bahay at magluto ng pagkaing pangmahirap. Nagtawanan ang mga ginang. Ang bawat hagik-hik nila ay tila mga tinik na bumaon sa alaala ng bawat sakripisyo ni Trina. Utang na loob niya sa amin na pinatira namin siya sa isang maayos na bubong. Patuloy ni Mercedes, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari. Pero ang mga ganyang uri ng tao, sadyang walang marunong tumanaw ng turing. Akala mo kung sinong kawawa, pero sa huli, pera lang naman ang habol. Sa kabilang sulok ng ballroom, hindi mapakali si Ty. Kahit suot niya ang kaniyang pinakamahal na suit, ang kaniyang mga palad ay basa ng pawis. Ang kaniyang cellphone ay hindi tumitigil sa pag-vibrate sa loob ng kaniyang bulsa.
Bawat mensahe ay isang babala ng paparating na sakuna. Sir, the servers are melting down. The investors are asking for the source code verification. We are losing 500,000 piso every hour of downtime. Lumapit si Clarissa sa kanya. Ang kanyang amoy ay tila isang hardin ng mga bulaklak na nakakalunod. Tay, honey, stop looking at your phone. Tonight is about us. Look at all these people. They are all here to celebrate our success. Clarice, hindi mo naiintindihan. Bulong ni Tay, ang boses ay puno ng kaba. Ang system, it's dying. Kung hindi natin maibabalik ang access sa loob ng 2 oras, hindi lang tayo mawawalan ng investors. Maaari tayong makasuhan ng fraud. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Clarice. Then do something. Ikaw ang CEO, di ba? O baka naman totoo ang sinasabi ng mga tao na wala kang alam sa sarili mong teknolohiya? Ang salitang yun ay tila isang sampal sa mukha ni Tay. Sa loob ng 3 taon, naniwala siya sa sarili niyang kasinungalingan na siya ang henyo, na siya ang utak. Ngayon, sa harap ng tunay na krisis, naramdaman niya ang kawalan ng laman. Naramdaman niya ang pangangailangan sa isang boses na dati ay lagi niyang binabaliwala. Tay, uminom ka muna ng tubig. Baka mapagod ang utak mo. Tay, ito ang solusyon sa bug na nakita mo. Tiningnan ko lang habang natutulog ka. Ang mga alaala ng boses ni Trina ay tila mga multong naniningil ng utang. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Isang madilim na katahimikan ang bumalot sa lahat. Ang tanging maririnig ay ang paghinga ng mga taong nagtataka. Pagkalipas ng ilang segundo, ang malaking projector screen sa entablado ay biglang bumukas. Ngunit hindi ang mukha ni Tay at Clarice ang lumitaw. Isang video ang nagplay. Hindi ito video ng pag-ibig, kundi mga dokumento, mga lihim na bank transfers, ang mga petsa kung kailan binenta ni Trina ang kaniyang mga hiyas upang punduhan ang payroll ng kumpanya. At ang pinakamasakit sa lahat, isang audio recording. Tay, bakit mo kailangang ilagay ang pangalan ni Clarice sa patent? Ako ang bumuo nito. Ang boses ni Trina sa recording, puno ng pagod at pagsusumamo. Trina, be practical. No one will believe a housewife developed this. We need Clarice's name for the branding. Isipin mo na lang na utang na loob mo ito sa akin dahil binigyan kita ng pamilya. Ang sagot ng boses ni Tay sa recording, malamig at walang puso. Ang buong ballroom ay naging kasing lamig ng yelo. Ang mga bulungan ay naging parang mga bubuyog na sumusugod sa mga bergara. Namutla si Doña Mercedes. Ang kanyang abaniko ay nalaglag sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang babala ng kaniyang pagbagsak. Si Clarice naman ay tila gustong lamunin ng lupa. Habang si Tay ay nakatayo lamang doon, parang isang bata na nahuli sa isang malaking kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang tumama sa may pintuan ng ballroom. Bumukas ang mga dambuhalang pinto. Isang babae ang pumasok. Hindi siya ang basurang itinapon nila kagabi. Suot niya ang isang kulay pulang gown na tila gawa sa apoy. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga diamante na mas maliwanag pa sa mga ilaw ng hotel. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na nakatingin sa mga taong pilit siyang binagsak. Sa kanyang tabi ay ang pinakakinatatakutang abogado sa bansa, si Attorney Lorenzo. Good evening, everyone. Ang boses ni Trina ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing linaw ng kristal. I apologize for the interruption. I believe there was a mistake in the program. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa tagumpay ng mga bergara, kundi tungkol sa pagbabalik ng lahat ng ninakaw nila. Lumapit si Trina sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa pundasyon ng hotel. Tumingin siya kay Doña Mercedes na ngayon ay nanginginig na ang mga labi. Doña Mercedes. Panimula ni Trina, may kasamang matamis, ngunit nakakamatay ng ngiti. Sabi niyo po kagabi,
Utang na loob ko sa inyo ang tumira sa ilalim ng inyong bubong. Ngayong gabi, nandito ako para bayaran ang utang na yon. Kasama ang interes. Inabot ni Attorney Lorenzo ang isang folder kay Ty Vergara. Sabi ni Trina, ang kanyang titig ay hindi kumukurap. As of 7 p.m. tonight, the Alvarado Group has successfully acquired 60% of Vergara Tech's debt. At dahil sa technical default ng inyong system, I am here to exercise my right to seize all company assets, including the house, the cars, and even that suit you are wearing. Trina, please! Ang tanging lumabas sa bibig ni Ty, isang mahinang pagsusumamo. Huwag mong banggitin ang pangalan ko na tila ba may halaga pa ako sa'yo? Putol ni Trina. 3 taon akong naging anino mo. Ngayon, Ty, ikaw naman ang mawawala sa dilim. Tumingin si Trina sa mga taong nasa ballroom. Ang kaniyang tinig ay puno ng dignidad. Ang hapiyawan ay tapos na. Maari na kayong umuwi. Ang pamilyang ito ay wala nang ititira kahit na 1 sentimo. Sa labas ng hotel, ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos. Ngunit sa loob ng puso ni Trina, ang bagyo ay sa wakas ay natapos na. Ang pagsisimula ng kaniyang paniningil ay tila isang matamis na kanta na ngayon pa lamang nagsisimula ang unang berso. Ang umaga, pagkatapos ng malagim na gabi sa ballroom, ay hindi nagdala ng bagong pag-asa para sa mga Vergara. Sa halip, ang sikat ng araw na tumatama sa mga bintana ng kanilang mansyon ay tila isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat lamat ng kanilang pagkatao. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng kagwapuhan at yabang ay tila naging isang malaking libingan ng kanilang mga pangarap. Sa loob ng kanyang opisina, si Ty ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay tila ba hindi nakatulog ng 1 taon. Ang amoy ng malamig na kape na napabayaan sa ibabaw ng mesa ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Isang amoy ng desperasyon, hindi ito maaari, bulong niya habang tinitingnan ang graph ng kanilang stocks na bumabagsak ng mabilis pa sa isang nahuhulog na bato. The Alvarado Group. How? Paanong ang isang tulad ni Trina ay naging bahagi ng pamilyang yon? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Clarice, ngunit wala na ang kanyang matamis na ngiti. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang mga kilos ay wala ng bakas ng pagiging sopistikada. Tay, kailangan nating mag-usap. Asik niya. Habang inihahagis ang kaniyang mamahaling bag sa sofa. My father is furious. Ang perang ipinuhunan namin sa kumpanya mo ay naglalaho na parang bula. At ang balita sa social media, everyone is calling me a thief and a mistress. My reputation is ruined. Tumingin si Ty sa kanya, umaasang makakahanap ng kaunting comfort. Clarice, please, tulungan mo ako. Kausapin mo ang papa mo. Sabihin mo sa kaniyang kailangan lang natin ng kaunting oras para maayos ang system. Oras? Ty, be realistic. Sigaw ni Clarice. Ang boses ay matinis at puno ng paghamak. Walang system na aayusin dahil hindi mo naman talaga alam kung paano ito gumagana. 'Di ba? You lied to me. Sabi mo ikaw ang utak sa likod ng lahat ng ito. Pero lumalabas na ang lahat ng pinagmamalaki mo ay galing sa babaeng tinawag nating katulong. Tumayo si Ty. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba handa kang suportahan ako sa lahat ng bagay? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Clarice. Mahal? I love the CEO of a multi-million-dollar tech company. Ty. Hindi ko minahal ang isang lalaking walang ibang alam, kundi ang magnakaw ng talino ng asawa niya. You're a fraud. At sa tingin mo ba mananatili ako sa tabi mo ngayong wala ka ng kahit ano? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ty ang isang matinding saksak sa kaniyang dibdib. Hindi ito galing sa isang patalim, kundi galing sa katotohanan.
Ang babaeng pinili niya kapalit ni Trina ay ang unang taong magtatapon sa kanya sa oras ng kagipitan. Lumingon siya sa pintuan ng kusina kung saan dati ay palaging nakatayo si Trina. Naghihintay sa kanya na may dalang baso ng tubig o mainit na pagkain. Naalala niya ang bawat gabi na binalewala niya ang presensya nito. Ang bawat beses na itinuring niya itong isang anino lamang. Ngayon, ang aninong iyon ay naging isang dambuhala na handang lumamon sa kanya. Sir, pumasok ang kanyang secretary. Ang muka ay putla na parang papel. Nandito po ang mga sheriff. May dala po silang court order para sa writ of attachment ng lahat ng ari-arian ng kumpanya. Napaupo si Ty. Ang kanyang mundo ay tuluyang nagdilim. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Trina ay nakatayo sa harap ng isang malaking bintana sa itaas na palapag ng Alvarado Tower. Suot niya ang isang puting silk blouse na tila nagbibigay sa kanya ng aura ng isang anghel ng hustisya. Hawak niya ang isang lumang litrato, ang tanging litrato nila ni Ty, kung saan sila ay tila masaya pa sa ilalim ng isang puno ng mangga sa probinsya. T.A. Bulong ni Trina sa sarili. Senyorita, tanong ni Attorney Lorenzo mula sa likuran. Ang mga patents, Lorenzo, ang TA na nakalagay doon, akala nila ito ay technical architecture. Hindi nila alam na yon ay Trinidad Alvarado. Hinawakan niya ang litrato at dahan-dahang pinunit ito sa gitna. Gusto nilang maging bida sa isang kwentong hindi naman sila ang nagsulat. Ngayon, tatapusin ko na ang huling kabanata. Ano po ang plano ninyo para sa meeting mamaya? Tanong ng abogado. The Vergara legal team is begging for a settlement. Tumingin si Trina sa kanyang refleksyon sa salamin. Wala na ang takot. Wala na ang hiya. Ang tanging naroon ay ang isang babaeng alam ang kaniyang halaga. Settlement? Walang settlement para sa mga taong kumuha ng 3 taon ng buhay ko, ni sabi ni Trina. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Gusto kong makita ang mukha ni Ty kapag nalaman niyang ang taong huling makakausap niya para iligtas ang kaniyang pangalan ay ang babaeng sinabihan niyang walang pangarap sa buhay. Sabihan mo sila. Patuloy ni Trina habang isinusuot ang kaniyang mamahaling relos. Ang representative ng Alvarado Group ay darating sa eksaktong 3:00 ng hapon. At sabihan mo si Doña Mercedes, maghanda siya ng kanyang pinakamahal na tsa dahil ito na ang huling pagkakataon na makakaupo siya sa loob ng bahay na iyon. Habang naglalakad si Trina, palabas ng kanyang opisina, ang bawat hakbang niya ay tila isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng mga Vergara. Ang fox sa loob niya ay hindi na nagtatago sa ilalim ng mga luma at maduming damit. Ngayon, siya ay nakasuot na ng sutla, handang bawiin ang lahat. Ang bawat segundo sa loob ng boardroom ng Alvarado Tower ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa balikat ni Ty at Doña Mercedes. Ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa kanilang mga buto, ngunit ang kanilang mga noo ay butil-butil ng pawis. Ang paligid ay gawa sa itim na marmol at salamin, isang mundo ng ganap na kapangyarihan na dati ay pinapangarap lang nilang pasukin. Mami, ayusin mo ang mukha mo. Bulong ni Ty, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating makuha ang loob ng representative ng Alvarado. Ito na lang ang tanging paraan para hindi tayo makulong at hindi makuha ang bahay natin. Si Doña Mercedes, na dati ay laging matikas ang tindig, ay tila isang lantang gulay na nakaupo sa mamahaling leather chair. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay laging may hawak na abaniko upang ipagtabuyan ang mga mababang tao, ay ngayon ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang bag. Ang kaniyang amoy, isang mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng kaba, ay tila sumasakal sa kanya. I know, Ty. I know how to play this game. Sagot ng matanda. Pilit na ibinabalik ang kaniyang pagiging mapagmataas. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko.
Walang sino man ang makakatanggi sa isang Mercedes Vergara. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol. Ang tunog ng mga yabag mula sa labas ng silid ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Hindi ito basta-basta yabag. Ito ay ang ritmo ng isang taong alam ang bawat sentimetro ng kaniyang dinadaanan. Ang tunog ng matitulis na takong sa makinis na sahig ay tila isang metronoma ng paparating na hatol. Bumukas ang dambuhalang pinto. Isang bulto ng babae ang pumasok, sinalubong ng liwanag mula sa malalaking bintana. Nanigas si Ty sa kaniyang kinatatayuan. Ang kaniyang hininga ay tila napako sa kaniyang lalamunan. Si Doña Mercedes naman ay napahawak sa mesa. Ang kaniyang mga mata ay tila lalabas sa kanilang mga kinalalagyan. Si Trina, ngunit hindi ito ang Trina na kilala nila. Wala na ang kupas na t-shirt na may mantsa ng mantika. Wala na ang buhok na laging nakatali ng pahapyaw dahil sa dami ng gawaing bahay. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ay suot ang isang navy blue power suit na tila sadyang ginawa para sa isang reyna. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kaniyang mga mata, ang mga matang dati ay puno ng pagsusumamo, ay ngayon ay kasing talim ng mga itak. Good afternoon. Ang boses ni Trina ay malamig, walang emosyon, tila isang hangin na galing sa tuktok ng bundok. I believe you're here to discuss the debt of Vergara Tech. Trina, ang tanging lumabas sa bibig ni Ty, ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak. Anong ginagawa mo rito? Bakit ikaw ang... I am Dr. Trinidad Alvarado. Putol ni Trina, habang dahan-dahang nauupo sa kabisera ng mesa, ang posisyon ng pinakamakapangyarihang tao sa silid. Chairman and CEO of the Alvarado Group. And as of yesterday, I am your primary creditor. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Doña Mercedes. Trina, anak. Ang boses ni Mercedes ay biglang naging matamis. Isang uri ng pagkukunwari na nakakasuka. Bakit hindi mo sinabi? Nagkaroon lang tayo ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Alam mo namang mahal ka namin bilang pamilya. Itong nangyari. It's all a big mistake. We can fix this, right? Family always sticks together. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Trina, ngunit walang bakas ng saya sa kanyang mukha. Family? Doña Mercedes, naalala niyo po ba ang sinabi niyo noong huling gabi ko sa bahay niyo? Ang sabi niyo, ang isang katulad ko ay dapat lang na bumalik sa putikan. Ngayon, tingnan niyo po ang sarili niyo. Sino sa atin ang kasalukuyang nakalubog sa putik? Trina, please. Sumingit si Ty. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Gawin mo ito para sa akin. Alam kong may nararamdaman ka pa sa akin. Ang kumpanya. It's my life. Huwag mo itong kunin sa akin. Tumayo si Trina at lumapit kay Ty. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit sa dating asawa. Huminto siya sa harap nito, sapat na malapit upang maamoy ni Ty ang kaniyang tagumpay. Ang kumpanyang ito, Ty, ay hindi sayo. Bulong ni Trina. Sapat na para marinig ng dalawa. Ito ay binuo sa bawat oras na ninakaw mo ang aking talino, sa bawat gabi na pinatulog mo ako sa pagod, habang ikaw ay nagsasaya sa pera ng mga investors na ako ang naghahanap. You didn't just break my heart, Ty. You tried to erase my existence. Binuksan ni Attorney Lorenzo ang isang folder sa harap nila. Ito ang utos ng korte. Total foreclosure of all Vergara assets. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang mansyon. At tungkol sa inyong kumpanya, Dr. Alvarado has decided to dissolve it. Lahat ng inyong mga empleyado ay ililipat sa Alvarado Tech, maliban sa inyong dalawa. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Sigaw ni Mercedes, ang kaniyang hiya ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng puot. Wala kang utang na loob, Trina. Pagkatapos ng lahat ng ipinakain namin sa'yo,
Ang ipinakain niyo sa akin ay panlalait at pagod. Ang boses ni Trina ay biglang tumaas, isang kidlat sa gitna ng boardroom. Ang utang na loob ko ay nabayaran na noong gabing itinapon niyo ang mga gamit ko sa ulan. Ngayon, ang naniningil ay ang katarungan. Kinuha ni Trina ang kaniyang salamin at isinuot ito. Isang hudyat na ang pakikipag-usap ay tapos na. Guard, tawag ni Trina. Dalawang malalaking lalaki ang pumasok. Pakidala na ang mga bisitang ito sa labas. Masyadong mahal ang oras ng kumpanyang ito para ibigay sa mga taong wala namang maiaambag. Habang hinihila ng mga guard si Ty at ang kaniyang ina palabas, tumingin si Ty sa likuran. Nakita niya si Trina na nakatalikod na, nakatingin sa malawak na syudad ng Makati. Ang babaeng dati ay tagapagsilbi niya. Ngayon ay siya ng may-ari ng buong mundo. Ty! Sigaw ni Mercedes habang pilit na kumakawala sa mga guard. Gawin mo ang paraan. Huwag kang papayag. Ngunit wala nang magagawa si Ty. Ang kaniyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Hindi dahil sa hoyhan, kundi dahil sa takot, sa kinabukasang wala na siyang kahit isang sentimo. Sa loob ng boardroom, naiwan si Trina at si Attorney Lorenzo. "Senyorita, okay lang po ba kayo?" tanong ni Lorenzo. Huminga ng malalim si Trina. Ang bigat sa kanyang dibdib na kanyang dinala sa loob ng 3 taon ay tila naglaho na. "I'm more than okay, Lorenzo. Ngayon ko lang naramdaman na ang paghinga ay maaari palang maging ganito kagaan." Ngunit sa kabilang bahagi ng mesa, may isang dokumentong naiwan si Ty. Isang lumang sulat na hindi kailanman nabasa ni Trina. Isang lihim na maaring magpabago sa lahat. "Ano yan, Lorenzo?" tanong ni Trina habang nakaturo sa sulat. Dahan-dahang binuksan ni Trina ang nakatiklop na papel na naiwan ni Ty sa ibabaw ng mesa. Inasahan niyang ito ay isang liham ng paghingi ng tawad o isang huling pagsusumamo. Ngunit ang bumadya sa kaniyang paningin ay isang dokumentong may selyo ng Montoya Group, ang pamilya ni Clarice. Ito ay isang lihim na kasunduan. May petsang 2 taon na ang nakalilipas. Sa bawat salitang nakasulat, ang puso ni Trina ay tila binabalot ng yelo. Nakasaad doon na nangako si Ty na ililipat ang lahat ng intellectual property ng Vergara Tech sa mga Montoya sa oras na maabot ang target na kita, kapalit ng isang posisyon sa kanilang global board at isang malaking halaga ng pera. Hindi lang basta nagtaksil si Ty sa kanilang pagsasama. Ibinenta na niya ang kinabukasan ni Trina bago pa man niya naisip ang salitang lihon. Ang bawat halik, bawat ngiti, at bawat gabing nagpanggap siyang mapagmahal na asawa ay bahagi lamang ng isang malamig na negosyo. "Lorenzo!" Ang boses ni Trina ay halos pabulong, ngunit may talim na kayang pumutol ng bakal. "Ito pala ang halaga ng 3 taon ko. Isang kontrata ng bentahan. Senyorita, ito ang magiging mitya ng kanilang huling pagbagsak," sagot ni Lorenzo habang binabasa ang dokumento. Gagamitin ito ni Clarice sa kanyang global tech launch mamayang gabi. Akala niya ay hawak na niya ang alas. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trina. "Hayaan natin siyang umakyat sa pinakamataas na baitang ng kaniyang entablado, Lorenzo. Gusto kong maramdaman niya ang hangin ng tagumpay bago ko hilahin ang lupa sa kaniyang mga paa." Samantala, sa loob ng isang marangyang auditorium, ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang ingay ng mga camera flash ay pumupuno sa paligid. Si Clarice ay nakatayo sa gitna ng entablado. Suot ang isang kumikinang na gown na tila ba siya ang reyna ng buong mundo. Sa harap ng mga international investors at media, ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong AI system, ang sistema na sa katotohanan ay binuo ni Trina sa loob ng madilim na kusina ng kanilang dating apartment. This technology, simula ni Clarice, ang kanyang boses ay puno ng kagwapuhan at yabang, is the result of my vision, a system that can think,
learn, and evolve. Ang Montoya Group ang magdadala sa Pilipinas sa mapa ng global tech. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Ty. Pilit na itinatago ang kanyang kaba. Alam niyang ito na lang ang kaniyang huling baraha. Kung magtatagumpay si Clarice, magkakaroon siya ng puwang sa pamilya Montoya at makakabangon mula sa utang. Ngunit sa gitna ng presentasyon, ang dambuhalang screen sa likod ni Clarice ay biglang nag-iba ng kulay. Mula sa mga komplikadong graphs, naging kulay itim ito at may lumabas na isang mensahe sa gitna. Property of Trinidad Alvarado. Access terminated. Ang bulungan sa auditorium ay tila isang dumadagsang baha. Ang mukha ni Clarice ay dahan-dahang namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na pinindot ang kanyang control panel. What is happening? Tay, ayusin mo ito. Sigaw ni Clarice. Nakalimutang nasa harap siya ng maraming tao. Biglang bumukas ang mga pinto ng auditorium. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang banal na apoy na bumabalot sa bulto ng isang babaeng papasok. Si Trina, suot ang kaniyang salamin at bitbit ang kaniyang laptop, ay naglakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kaniyang mga takong ay tila bawat tibok ng kabaong ni Clarice. Good evening, everyone. Sabi ni Trina habang diretsong tumingin sa mga kamera. I apologize for the technical difficulties. Ngunit bilang tunay na may-ari at programmer ng system na ito, hindi ko maaaring hayaang gamitin ang aking gawa sa isang mapanlinlang na paraan. Trina, lumayas ka rito. Security! Sigaw ni Clarice, ang kaniyang sopistikadang maskara ay tuluyan ng nahulog. Security? Ulit ni Trina, habang may pinindot sa kanyang laptop. Sa malaking screen, lumitaw ang lihim na kontrata ni Tay at ng mga Montoya. Maari niyo silang tawagin Clarice. Ngunit bago yon, ipaliwanag mo muna sa mga investors kung bakit ang vision mo ay nakabase sa isang kontrata ng pagnanakaw. Ang mga investors ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Ang flash ng mga kamera ay naging tila mga kidlat na tumatama kay Clarice at Ty. Ty, anong ibig sabihin nito? Tanong ng ama ni Clarice na nasa front row. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Sir, hindi ko po alam. Trina, please stop this. Pagsusumamo ni Ty habang pilit na nilalapitan si Trina. Huminto si Trina at tiningnan si Ty nang diretso sa mga mata. You sold me, Ty. You sold the woman who loved you. Now, it's time for you to see what happens when the housewife you despise decides to take back everything. Sa isang iglap, ang system ay nag-broadcast ng isang virus, isang kill switch, na sadyang inilagay ni Trina noon pa man para sa ganitong pagkakataon. Lahat ng data sa servers ng Montoya Group na may kaugnayan sa AI ay nagsimulang mabura. Ang lahat ng kanilang investment ay naglalaho sa harap ng kanilang mga mata. You're a fraud, Clarice, sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium. At ikaw naman, Ty. Ikaw ay isang anino na wala ng pagtataguan. Lumabas si Trina ng auditorium habang ang kaguluhan ay sumasabog sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang makita ang kanilang mga luha. Ang amoy ng tagumpay ay mas matamis kaysa sa anumang tsa na inihanda ni Doña Mercedes. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, tumingin siya sa langit. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag ngayong gabi. Lorenzo? Sabi niya habang sumasakay. Ihanda ang liquidation ng Montoya assets. I want them to feel the same hunger I felt when I was saving every centavo for a husband who was busy selling my soul. Opo, senyorita. Tapos na ang laban. Sagot ni Lorenzo. Ngunit sa dilim ng kalsada, isang figura ang nakatayo. Nakatingin sa sasakyan ni Trina. Isang tao mula sa nakaraan na hindi inaasahan ni Trina na muling makikita. Ang bawat pag-ikot ng susi sa dambuhalang pinto ng mansyon ng mga Vergara ay tila isang hatol ng kamatayan
para sa dangal ni Doña Mercedes. Ang tunog ng mga kandadong pilit na isinasara ay pumupuno sa malamig na hangin ng hapon. Sa labas, ang mga kapitbahay sa eksklusibong subdivision, ang mga taong dati ay kalaro ni Mercedes sa Mahjong at kasama sa mga charity gala, ay nakasilip sa likod ng kanilang mga kurtina. Ang kanilang mga bulong ay tila mga huni ng mga kulisap na nanamantala sa bangkay ng isang bumagsak na imperyo. Sa gitna ng kalsada, nakatayo si Doña Mercedes, yakap-yakap ang isang maliit na jewelry box, ang tanging bagay na nagawa niyang isalba bago siya tuluyang pinalabas ng mga sheriff. Ang kanyang mamahaling terno ay may bahid na ng dumi at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay ngayon ay tila isang pugad ng mga pangarap na nasira. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang kanyang boses ay paos, puno ng desperasyon, habang hinahabol ang isang sheriff na may hawak na listahan. Ang painting na yan ay galing pa sa Espanya. Ang chandelier na yan, pinasadya yan para sa akin. Mawalang galang na po, ma'am. Ang sagot ng opisyal na hindi man lang siya tinitingnan. Lahat ng ari-ari ang nasa loob ng bahay na ito ay kumpiskado na ng Alvarado Group para bayaran ang inyong mga utang. Maaari na po kayong umalis sa property. Isang matinding pakiramdam ng hiya ang lumamon sa buong pagkatao ni Mercedes. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa gutom, mas malalim pa sa sugat. Nakita niya ang kaniyang sarili sa refleksyon ng salamin ng isang sasakyang dumadaan. Isang matandang babaeng walang tirahan, nakatayo sa tabi ng mga karton ng kaniyang sariling gamit. Samantala, sa isang madilim na eskinita, hindi kalayuan sa opisina ng Montoya Group, nakasandal si Ty sa isang pader na puno ng lumang poster. Ang amoy ng basura at ihi ng pusa ay tila naging bagong pabango niya. Wala na ang kaniyang kotse, wala na ang kaniyang credit cards, at higit sa lahat, wala na si Clarice. Tay, huwag mo na akong tawagan. Ang huling boses ni Clarice sa telepono ay tila isang malamig na hampas ng yelo. My father is facing fraud charges because of you. Isinumpa ka namin. Magpasalamat ka kung hindi ka namin ipakulong. Napaupo si Ty sa semento. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging may hawak na mamahaling wine, ay ngayon ay madumi at nanginginig. Inisip niya si Trina. Naalala niya ang bawat umaga, nagigising siyang malinis ang kanyang mga damit, may nakahandang almusal, at may naghihintay ng ngiti. Inakala niyang ang mga bagay na yon ay libre. Inakala niyang karapatan niya ang lahat ng yon. Trina, bulong niya, ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga sasakyan. Ganito pala ang lamig kapag wala ka. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at payapang hardin sa mansyon ng mga Alvarado, nakaupo si Trina sa isang bangkong gawa sa puting bakal. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsokolate, ang tsokolating giniling pa mula sa kanilang probinsya. Ang bango nito ay nagpapaalala sa kanya ng kaniyang pagkabata, bago pa niya nakilala ang salitang pait. Senyorita, lumapit si Attorney Lorenzo. Ang kaniyang mga hakbang ay hindi man lang nakakaabala sa katahimikan. Ang liquidation ay tapos na. Ang lahat ng ari-arian ng mga Vergara ay nasa ilalim na ng inyong pangalan. Ano po ang gagawin natin sa mansyon? Tumingin si Trina sa malayo. Ang langit ay kulay kahel, isang palatandaan ng pagtatapos ng isang araw at pagsisimula ng gabi. I-donate mo ang mansyon sa isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse, Lorenzo. Sabi ni Trina, ang kaniyang boses ay puno ng kapayapaan. Gusto kong ang bahay na naging kulungan ng aking dangal ay maging silungan ng kalayaan para sa ibang kababaihan. Napakabuti ninyo, senyorita, pero paano si Ty at ang kanyang ina? Tumayo si Trina at dahan-dahang lumakad patungo sa mga puno ng sampagita. Ang halimuyak nito ay tila isang haplos ng kanyang yumaong ina.
Hayaan mo silang mabuhay, Lorenzo. Ang kamatayan ay madali. Ngunit ang mabuhay sa bawat araw na naaalala ang lahat ng iyong nawala, iyon ang tunay na parusa. Hayaan mo silang tikman ang bawat sentimo ng kahirapang ipinatikim nila sa akin. Ngunit bago pa man makasagot si Lorenzo, isang maid ang lumapit ng mabilis. Senyorita Trina, mayroon pong isang lalaki sa labas ng gate. Ayaw niyang umalis. Sabi niya, mayroon daw siyang mahalagang kailangang ibigay sa inyo. Si Tay ba yan? Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang mukha ay naging alerto. Hindi po, attorney. Isang matandang lalaki. Sabi niya, galing daw po siya sa nakaraan ni Dr. Alvarado. Naramdaman ni Trina ang isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Lumakad siya patungo sa gate. Sa gitna ng dilim, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang lalaking may dalang isang lumang kahoy na kaban. Trinidad? Ang boses ng matanda ay tila isang echo mula sa kailaliman ng lupa. Ang iyong ama. Mayroon siyang iniwang huling habilin na hindi kailanman nakarating sa iyo dahil sa mga Vergara. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Ang lihim ng kanyang pamilya na inakala niyang alam na niya ay tila mayroon pang mas malalim na bahagi. Ang kaban ay dahan-dahang ibinigay sa kanya, isang kaban na amoy luma, amoy alikabok, at amoy ng isang katotohanang nakabaon sa loob ng maraming taon. Ano ito? Tanong ni Trina habang nanginginig ang kaniyang mga kamay. Ang katotohanan tungkol sa iyong kasal, Trinidad. Hindi ikaw ang pumili, kay Tay. Sila ang pumili sa iyo para sa isang layunin na hindi mo inakala. Ang hangin ay biglang lumakas, tila binubura ang init ng gabi. Isang bagong kabanata ng misteryo ang bumukas. Sa oras na inakala ni Trina na tapos na ang lahat, ang kaba na nasa harap ni Trina ay amoy ng lumang kahoy na hinaluan ng alikabok at panahon. Habang hinahawakan niya ang magaspang na ibabaw nito, naramdaman niya ang isang uri ng lamig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang matandang lalaki, si Mang Celso, ang dating pinagkakatiwalaang hardinero ng kaniyang ama, ay nanatiling nakatayo sa dilim. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na hindi kayang burahin ng kahit anong yaman. Buksan mo, Trinidad. Ang boses ni Mang Celso ay parang kalansing ng mga tuyong dahon. Ang iyong ama ay hindi lamang isang siyentipiko. Siya ay isang taong nakakakita sa hinaharap. Alam niya ang bawat galaw ng mga Vergara bago mo pa sila nakilala. Dahan-dahang binuksan ni Trina ang kaban. Ang tunog ng mga bisagra ay tila isang mahabang buntong hininga ng nakaraan. Sa loob, nakita niya ang mga bundle ng sulat, mga lumang litrato, at isang itim na leather na notebook na may tatak ng kaniyang ama. Ngunit ang pinakanakapukaw ng kaniyang atensyon ay isang dokumentong may selyo ng gobyerno at isang wedding contract, ang orihinal na kontrata nila ni Tay. Kinuha ni Trina ang kontrata at binasa ang mga nakasulat sa pinakailalim na bahagi. Sa mga titik na napakaliit na halos hindi mapansin, doon naramdaman niya ang paghinto ng kaniyang mundo. Hindi maari, ang bulong ni Trina habang nanginginig ang kaniyang mga daliri. Ang kasal nila ni Tay ay hindi isang aksidente ng tadhana. Ito ay isang kasunduang ginawa ng kaniyang ama at ng yumaong ama ni Tay. Nakasaad doon na ang teknolohiyang binuo ni Dr. Alvarado ay pansamantalang itatago sa ilalim ng pangalan ng mga Vergara upang protektahan ito mula sa mga kalaban sa industriya. Hanggang sa dumating ang araw na handa na si Trina na pamunuan ng lahat. Ang kanyang ama ay sadyang hinayaan siyang mamuhay sa kahirapan bilang isang pagsubok. Isang marahas na paraan ng pagtuturo sa kanya kung paano makikilala ang tunay na katapatan mula sa pagkukunwari. You mean, Papa knew they would treat me like this? Tanong ni Trina kay Mang Celso. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hinayaan niyang tapakan nila ako.
Hinayaan niyang masaktan ako sa loob ng 3 taon para lang sa isang test? Hindi, Trinidad. Malungkot na sagot ni Mang Celso. Ang iyong ama ay naniwala na ang pag-ibig mo kay Tay ang magbabago sa pamilyang iyon. Ngunit meron siyang safe clause. Ang lahat ng nangyari sa'yo, ang pagpapaalis sa'yo, ang pagtataksil. Lahat ng yun ay nag-trigger sa huling bahagi ng kontrata. Ang mga Vergara ay hindi lamang bumagsak dahil sa'yo. Bumagsak sila dahil iyon ang itinakdang parusa ng iyong ama para sa sino mang sasaktan ang kanyang anak. Napaupo si Trina sa damuhan. Ang bango ng mga sampagita sa paligid ay tila naging lason sa kanyang pangamoy. Naramdaman niya ang isang matinding pag-iisa. Sa loob ng 3 taon, inakala niyang siya ay lumalaban para sa pag-ibig. Inakala niyang siya ay biktima ng pagkakataon. Ngunit lumalabas na siya ay isang piyesa lamang sa isang malaking laro ng mga makapangyarihan. So my whole life with Ty was a planned execution? Bulong ni Trina, habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa dokumentong hawak niya. Samantala, sa isang masikip na paupahan sa gilid ng riles ng tren, nakaupo si Ty sa isang plastik na silya. Ang tanging liwanag ay mula sa isang bombilya na pasulpot-sulpot ang liwanag. Hawak niya ang isang latang sardinas na malamig na, habang sa labas ay maririnig ang hiyawan ng mga bata at ang ingay ng mga dumadaang tren. Tumingin siya sa kaniyang mga kamay. Wala na ang kaniyang Rolex. Wala na ang kaniyang dignidad. Ang kaniyang ina, si Doña Mercedes, ay nakahiga sa isang lumang kutsyon sa sulok. Walang tigil sa pag-iyak habang tinatawag ang mga pangalan ng kanilang mga dating katulong. Tay, kailangan natin ng gamot ko. Ang hirap huminga rito. Reklamo ni Mercedes. Ang boses ay paos at puno ng panghihina. Wala tayong pera, ma. Wala tayong kahit ano. Bulyaw ni Tay. Ang kanyang galit ay galing sa sarili niyang kahihiyan. Lahat tayo nagmamarunong. Pinagtaksilan natin ang tanging taong tunay na nagmalasakit sa atin. Ngayon, pagtiisan natin itong impyernong ginawa natin. Lumabas si Tay sa ulan. Hindi alintana ang dumi ng kalsada. Naglakad siya hanggang sa makarating siya sa tapat ng malaking billboard sa EDSA. Doon, nakita niya ang mukha ni Trina. Siya ay nakangiti. Suot ang titulong Global Leader in AI Innovation. Ganito na lang ba ang halaga ko, Trina? Tanong ni Tay sa kawalan habang ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Isang anino na lang ba ako sa tagumpay mo? Naramdaman ni Tay ang isang matinding gutom, hindi lamang sa pagkain, kundi sa buhay na kanyang itinapon. Inisip niya ang bawat tawa ni Trina, ang bawat haplos nito kapag siya ay pagod. Ang lahat ng yun ay kaniyang ipinalit sa isang pekeng kinang ni Clarice. Sa mansyon ng mga Alvarado, isinara ni Trina ang notebook ng kaniyang ama. Ang kaniyang mukha ay naging matigas muli. Hindi na siya iiyak para sa mga taong naging bahagi ng kaniyang pagsubok. Kung ang kaniyang buhay ay isang laro, sisiguraduhin niyang siya ang huling mananatili sa entablado. Lorenzo? Tawag ni Trina sa kaniyang abogado na palaging nasa anino. Po, senyorita? Mayroong isang pangalan sa notebook na ito. Isang taong tumulong sa mga Vergara para manipulahin ang aming kasal. Isang taong hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ng ating kumpanya. Tumalimang tingin ni Trina. I want that person found. Hindi pa tapos ang paglilinis. Ngayong alam ko na ang katotohanan, hindi lang ang mga Vergara ang magbabayad. Lahat ng naging bahagi ng panlilinlang na ito, wawakasan ko na ang kanilang panunungkulan. Isang bagong apoy ang sumiklab sa mga mata ni Trina. Ang healing na kaniyang inaasahan ay hindi pala darating sa pamamagitan ng pagpapatawad, kundi sa pamamagitan ng ganap na pagkontrol sa kaniyang sariling tadhana. Ang bawat pag-ikot ng bulpen sa pagitan ng mga daliri ni Trina ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ng isang traidor. Sa loob ng kaniyang opisina, ang amoy ng bagong kuskos na leather at ang lamig ng aircon ay hindi sapat
upang palamigin ang apoy sa kaniyang dibdib. Sa harap niya, nakatayo ang isang taong matagal niyang pinagkatiwalaan, si Vice President Sebastian, ang kanang kamay ng kaniyang ama sa loob ng 2 dekada. Sebastian, ang boses ni Trina ay mababa, kasing talim ng isang labaha. Akala ko ay tapat ka sa pamilya Alvarado. Akala ko ay ang proteksyon ko ang inuuna mo nung mga panahong nagtatago ako sa piling ng mga Bergara. Namutla si Sebastian. Ang kaniyang mga mata ay pabalik-balik sa notebook na nasa ibabaw ng mesa ni Trina. Senyorita, ginawa ko lang ang utos ng inyong ama. Ang sabi niya, kailangang maranasan ninyo ang lahat para maging matatag kayo. Ang utos ni Papa ay protektahan ako, hindi ang makipagkuntsaba kay Doña Mercedes para sadyang pahabain ang aking pagdurusa. Ang boses ni Trina ay biglang tumaas, tila isang kulog sa loob ng silid. Tinanggap mo ang pera mula sa kanila para itago sa akin ang mga ulat tungkol sa tunay na kalagayan ng kumpanya ni Tay. Hinayaan mo akong maniwala na kailangan nila ako, habang ang totoo ay unti-unti mo na palang ibinibenta ang ating mga shares sa mga Montoya. Patawad, senyorita. Kailangan ko lang ng pera para sa pamilya ko. Huwag mong gamitin ang pamilya mo bilang dahilan ng iyong pagkagamid. Putol ni Trina habang dahan-dahang tumatayo. Ngayong araw, hindi ka lang tatanggalin sa trabaho. Inihanda na ni Lorenzo ang demanda para sa qualified theft at economic sabotage. Lalabas ka sa gusaling ito na walang dalang kahit anong dangal. Habang hinihila si Sebastian palabas ng mga security, napasandal si Trina sa kaniyang upuan. Napagtanto niya na ang mundo ng kapangyarihan ay mas marumi pa kaysa sa kusinang kaniyang nililinis noon. Samantala, sa isang masikip na pampublikong ospital, nakaupo si Tay sa sahig ng koridor. Ang amoy ng antiseptic at ang ingay ng mga gulong ng stretcher ay tila nagpapabaliw sa kanya. Sa loob ng ward, si Doña Mercedes ay hirap na hirap sa paghinga. Ang kanyang balat ay tila naging papel na kulay abo, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng dati niyang kagwapuhan. Tay, ang gamot. Kailangan ko ng oxygen. Bulong ng matanda. Ang bawat salita ay tila pagpunit sa tuyong papel sa kanyang lalamunan. Wala silang bakanteng tangke. Kailangan nating magbayad ng deposit para sa private room, pero wala tayong kahit 1 sentimo. Sigaw ni Tay. Ang kaniyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Lumabas si Tay sa ospital, desperado. Pumunta siya sa kumpanya ni Clarice, umaasang may kaunting habag, pang natitira sa babaeng kaniyang pinili. Ngunit sa gate pa lang, hinarang na siya ng mga guard. Sir, bawal po kayo rito. Utos po ni Miss Clarice, sabi ng guard nang may paghamak sa kaniyang tingin. Sabihin mo sa kanya, si Tay ito, ang nanay ko, mamamatay na. Kailangan ko lang ng tulong. Pagsusumamo ni Tay, habang pilit na sumisilip sa loob, isang itim na sasakyan ang lumabas sa gate. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Clarice. Suot niya ang kaniyang malaking sunglasses, tila diring-diri sa hitsura ni Tay. Tay, look at you! Amoy basura ka na, sabi ni Clarice. Ang boses ay puno ng panunuya. Ang sabi ko sa'yo, sa negosyo, walang puwang ang mga talunan. You are just a tool, Tay. At ngayong sira na ang tool na yon, itinatapon na ito. Huwag mo na akong abalahin kung ayaw mong ipakulong kita sa panggugulo. Pinaharurot ni Clarice ang sasakyan. Iniwan si Tay sa gitna ng usok at alikabok. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tay ang tunay na kahulugan ng karma. Ang bawat pang-aalipustang ibinigay niya kay Trina ay tila bumabalik sa kanya ng 10 ulit ang bigat. Naglakad si Tay nang walang patutunguhan hanggang sa mapadpad siya sa tapat ng Alvarado Tower. Tumingala siya sa dambuhalang gusali. Alam niyang nandoon si Trina. Alam niyang isang salita lang ng babaeng iyon
Maililigtas ang kanyang ina. Pilit siyang pumasok sa lobby, ngunit agad siyang pinigilan. Kailangan kong makausap si Trina. Sabihin niyo sa kanya, si Ty ito. Nagmamakaawa ako. Sa itaas, sa monitor ng security, pinapanood ni Trina ang eksena sa lobby. Nakita niya ang lalaking dati niyang minahal na ngayon ay nakaluhod sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa sa harap ng mga taong dati ay kaniyang kinamumuhian. Senyorita, gusto niyo po bang palabasin na namin siya? Tanong ni Lorenzo. Nanatiling tahimik si Trina. Ang kanyang puso ay hindi na nakakaramdam ng galit, kundi isang malalim na pagod. Tumingin siya sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Lorenzo, sabi ni Trina, habang dahan-dahang tumatalikod sa monitor, magpadala ka ng tulong medikal sa ospital kung nasaan ang kaniyang ina. Ipaayos mo ang lahat ng kailangan nito, pero gawin mo ito nang hindi nila nalalaman na galing sa akin. Bakit po, senyorita? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, dahil hindi ako katulad nila, sagot ni Trina, ang boses ay puno ng dignidad. Ang paghihiganti ay tapos na. Ngayon, gusto ko nang mabuhay ng payapa. Ngunit sabihin mo sa mga guard, huwag siyang paakyatin. Ang pintong isinara niya sa akin, 3 taon na ang nakalilipas, ay mananatiling sarado para sa kanya habang buhay. Sa baba, sa lobby, nakatanggap ng tawag ang security. Sir, umalis na po kayo. May anonymous donor na nagbayad para sa hospital bills ng inyong ina. Pero binalaan po namin kayo. Huwag na kayong babalik dito. Napahagulgol si Ty sa gitna ng lobby. Alam niya, ramdam niya sa kanyang kaluluwa na si Trina ang gumawa noon. Ang kabutihang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Ito ang huling saksak sa kanyang ego. Ang malaman na ang babaeng kanyang sinira ay siya pa ring nagligtas sa kanya sa huling pagkakataon. Hindi dahil mahal pa siya nito, kundi dahil wala na siyang halaga sa buhay nito. Ang hangin sa lumang kalsada ng kanilang dating subdivision ay amoy alikabok at tuyong dahon. Isang kaibahan sa malinis at malamig na hangin sa loob ng kumpanya ng mga Alvarado. Pinahinto ni Trina ang kanyang itim na sasakyan sa tapat ng maliit na apartment kung saan siya nanirahan sa loob ng 3 taon bilang isang asawang dukha. Ang gate na dati ay kinakalawang ay pininturahan na ng puti at ang maliit na hardin na dati ay puno ng kaniyang mga tanim na gulay ay napalitan na ng mga bulaklak. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kaniyang mga mamahaling sapatos ay tumapak sa sementong kaniyang winawalisan tuwing umaga noon habang pinapanood ang pag-alis ni Ty patungo sa trabaho. Sa kanto, nakita niya si Aling Nena. Ang kapitbahay na dati ay laging nagpaparinig sa kanya tungkol sa pagiging palamunin niya sa asawa. Trina, ikaw ba yan? Ang boses ni Aling Nena ay puno ng gulat. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas habang tinitingnan ang marangyang anyo ng babaeng nasa harap niya. Diyos ko, akala namin ay kung sinong prinsesa na ang bumisita rito. Totoo nga pala ang balita sa TV na ikaw ay isang bilyonaryo? Isang banayad na ngiti ang ibinigay ni Trina. Magandang hapon po, Aling Nena. Bumisita lang po ako para tingnan kung maayos na ang turnover ng gusaling ito sa foundation. Naku, Trina, patawarin mo kami sa mga nasabi namin noon. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa hiya. Hindi namin akalain na ang babaeng tinitipid sa panggastos ni Ty ay siya palang may-ari ng lahat ng ito. Huwag na nating isipin ang nakaraan, Aling Nena. Tapos na po yon, sagot ni Trina, habang nararamdaman ng isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat mapait na alaala sa kalyang ito ay tila dahan-dahang naglalaho, pinapalitan ng isang malalim na pag-unawa sa kanyang sariling lakas. Samantala, sa labas ng pampublikong ospital, nakasuot si Ty ng isang kupas na t-shirt at maong. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo dahil sa pagtatrabaho
bilang isang delivery rider para lamang may pambili ng mga bitamina at pagkain para sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng ambisyon. Pumasok siya sa ward at nakita ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kama. Maayos na ang kalagayan ni Doña Mercedes. Salamat sa anonymous na tulong na natanggap nila. Ngunit ang kanyang espiritu ay tuluyan ng nabasag. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang abaniko. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kawalan. Tay, kailan tayo uuwi sa mansyon? Tanong ni Mercedes. Ang boses ay parang isang batang naliligaw. Ang dumi-dumi rito. Hindi ko gusto ang amoy ng sabon nila. Mawala na tayong mansyon. Ang boses ni Tay ay puno ng pagod. Ang mansyon ay isa na ngayong shelter para sa mga biktima ng pang-aabuso. Iyon ang gusto ni Trina. Nang marinig ang pangalan ni Trina, biglang nanahimik ang matanda. Isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mata. Ang babaeng itinaboy ko. Siya pa ang nagbayad para mabuhay ako. Bakit, Tay? Bakit napakasama natin sa kanya? Hindi makasagot si Tay. Lumabas siya ng ward at sumandal sa pader ng koridor. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang maliit na piraso ng papel. Iyon ang luma niyang wedding ring na sinubukan niyang isangla, ngunit sinabihan siyang ito ay gawa lamang sa murang pilak at walang gaanong halaga. Isang simbolo ng kanyang pag-ibig, mura, marupok at madaling kalimutan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang pamilyar na bulto sa dulo ng koridor. Si Trina. Naroon siya para bisitahin ang charity ward ng ospital na kaniyang pinupondo. Nakasuot siya ng puting dress na tila nagbibigay sa kanya ng liwanag sa madilim at mabahong pasilyo ng ospital. Pilit na lumapit si Tay, ngunit bago pa siya makalapit ng husto, huminto si Trina. Lumingon ito at nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit sa mga mata ni Trina. Wala ring puot. Ang naroon ay isang malalim na awa. Hindi ang awa na nagmumula sa pag-ibig, kundi ang awang nararamdaman natin para sa isang estrangherong nawalan ng lahat dahil sa sariling kamalian. Trina! Bulong ni Tay. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumigil si Trina, ngunit hindi siya lumapit. Tay, kumusta ang iyong ina? Maayos na siya. Salamat sa tulong mo. Alam kong ikaw ang gumawa noon, sabi ni Tay, habang pilit na itinatago ang kaniyang mga maduming kuko. Patawad, Trina. Kung maaari ko lang ibalik ang lahat. Kung maaari ko lang burahin ang 3 taon na pinahirapan kita. Tay, ang 3 taon na yon ay hindi mo pwedeng burahin. Putol ni Trina. Ang kaniyang boses ay kasing linaw ng kristal. Dahil sa loob ng 3 taon na yon, natutunan ko kung sino talaga ako. Natutunan ko na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyido ng kaniyang asawa o sa kinang ng kaniyang mga hiyas. Nasusukat ito sa kaniyang kakayahang bumangon kapag siya ay pinadapa ng mundo. May pagkakataon pa ba tayo? Tanong ni Tay, isang huling desperadong hirit. Tumingin si Trina sa kanyang relo, isang kilos na nagpapahiwatig na ang kanyang oras ay napakahalaga na para sa isang tulad ni Tay. Ang tayo ay namatay na sa ulan noong gabing pinalayas niyo ako. Ngayon, ang tanging meron ay ako at ikaw. Ikaw na kailangang magbayad sa iyong mga pagkakamali at ako na malaya na sa wakas. Naglakad si Trina palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat hakbang ng kanyang bagong buhay. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang makita ang pagbagsak ng balikat ni Tay o ang muling pagpatak ng mga luha nito. Nang makalabas siya ng ospital, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang bango ng kalayaan. Ang kaniyang telepono ay tumunog. Isang mensahe mula sa kaniyang ama. Proud of you, anak. You found your crown in the mud. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trina. Ang sugat ay naghilom na, at ang natira
ay isang peklat na magpapaalala sa kanya na siya ay isang mandirigma. Ang bulwagan ng Manila Tech Convention ay punong-puno ng mga taong ang bawat suot na relo ay katumbas ng halaga ng isang maliit na bahay. Ang amoy ng sariwang kape mula sa mga mamahaling machine at ang banayad na ugong ng mga dambuhalang screen ay lumilikha ng isang atmosfera ng hinaharap. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Trina. Suot niya ang isang asul na terno na tila hinabi mula sa kulay ng malalim na karagatan. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang boses ay matatag, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa talino. Ang teknolohiya ay hindi lamang tungkol sa codes at algorithms, simula ni Trina, habang ang libu-libong tao ay nakikinig ng walang imik. Ito ay tungkol sa katatagan, tungkol sa kakayahang bumuo ng isang bagay na kapaki-pakinabang mula sa mga pirasong binasag ng iba. Sa loob ng 3 taon, natutunan ko na ang pinakamalakas na system ay ang puso ng isang taong hindi sumusuko. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, isang delivery rider ang huminto sa gilid ng kalsada. Si Ty. Ang kanyang muka ay balot ng alikabok at ang kanyang suot na helmet ay may mga gasgas na. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang susunod na order. Ngunit ang kanyang atensyon ay naagaw ng dambuhalang LED billboard sa tapat ng kalsada. Naroon ang mukha ni Trina. Ang babaeng dati ay naghihintay sa kanya sa pinto. Ngayon ay pinapalakpakan ng buong mundo. Naramdaman ni Ty ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa isang uri ng pagsisisi na tila isang lason sa kanyang dugo. Naalala niya ang bawat pagkakataon na minaliit niya si Trina, bawat oras na inisip niyang siya ang hari at si Trina ay tagapagsilbi lamang. Ngayon, siya ay naghahatid ng pagkain sa mga taong papunta sa event ni Trina. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat. Ito ay isang mabagal na pagpako sa krus ng sariling kahihiyan. Samantala, sa isang maliit na paupahan sa Pasay, nakaupo si Doña Mercedes sa isang plastik na bangko sa harap ng isang maliit na kalan. Wala na ang kanyang mga katulong, wala na ang kanyang mga mamahaling kagamitan. Hawak niya ang isang sandok. Sinusubukang magluto ng simpleng ulam. Bakit parang hindi masarap ang luto ko? Bulong ni Mercedes sa sarili habang tinitikman ng sabaw na kulang sa lasa. Bigla siyang napahinto. Naalala niya ang bawat plato ng pagkaing inihain ni Trina sa kanya sa loob ng 3 taon. Ang bawat ginisang bawang at sibuyas, ang bawat pag-aayos ng lamesa na laging binabaliwala niya. Ngayon lamang niya na-realize ang pagod at ang pagmamahal na inilaan ng kanyang manugang para sa isang pamilyang hindi marunong tumanaw ng turing. Ang amoy ng sunog na bawang ay pumuno sa kanyang maliit na kusina. Tila isang paalala ng kanyang sariling nasunog na dangal. Ibinaba niya ang sandok at dahan-dahang umiyak, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang sariling kamalian. Ang hiya na kanyang pilit na itinago ay tuluyan ng lumabas sa kanyang mga mata bilang mga luha ng pagsisisi. Bumalik ang eksena sa loob ng convention center. Matatapos na ang speech ni Trina, sa lahat ng kababaihang nakikinig ngayon, pagpapatuloy ni Trina, ang kaniyang boses ay puno ng emosyon. Huwag ninyong hayaang ikulong kayo ng sinuman sa loob ng isang kahon na hindi kayo ang gumawa. Ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa pag-aproba ng iba. Kayo ang arkitekto ng inyong sariling buhay. Isang nakakabinging palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Bumaba si Trina sa entablado, sinalubong ni Attorney Lorenzo na may hawak na isang buke ng mga puting rosas. Senyorita, ang inyong ama ay naghihintay sa labas, sabi ni Lorenzo nang may paggalang. Lumakad si Trina palabas ng gusali. Sa kanyang paglabas, dumaan ang isang delivery motorcycle sa harap niya. Huminto ito sandali dahil sa trapiko. Nagkatinginan sila ni Ty sa loob ng 1 segundo.
Nakita ni Trina ang pagod, ang dumi, at ang matinding lungkot sa mga mata ng lalaking dati niyang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi huminto si Trina. Hindi rin siya ngumiti ng may panunuya. Sa halip, binigyan niya si Ty ng isang marahang tango, isang pagkilala sa kaniyang nakaraan, ngunit isang kumpirmasyon na wala na itong puwang sa kaniyang hinaharap. Sumakay si Trina sa kaniyang sasakyan. Habang umaandar ito palayo, tiningnan niya ang kaniyang sarili sa salamin. Ang sugat ay naging peklat at ang peklat ay naging isang mapa patungo sa kaniyang tunay na destinasyon. Ang amoy ng kaniyang sariling pabango, isang halimuyak ng tagumpay at kalayaan, ang huling bagay na kaniyang naramdaman bago siya tuluyang lumisan sa dilim ng kaniyang nakaraan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay, nagbibigay ng kulay gintong liwanag sa kalsada. Para kay Ty, ito ang simula ng isa na namang mahabang gabi ng pagtatrabaho. Ngunit para kay Trina, ito ang simula ng isang buhay na wala ng hangganan. Lumipas ang 2 taon na tila ba isang mabilis na pag-agos ng tubig sa ilog ng Pasig. Ang bawat patak ng ulan at sikat ng araw ay dahan-dahang nagbura sa mga bakas ng sakit sa mukha ni Trinidad Alvarado. Sa itaas na palapag ng Alvarado Tower, nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana, hawak ang isang kristal na baso ng malamig na tubig. Ang amoy ng sariwang sampagita mula sa kaniyang mesa ay humahalo sa banayad na halimuyak ng mamahaling kape. Isang amoy na ngayon ay simbolo na ng kaniyang kalayaan. Wala na ang hiya na dati ay bumabalot sa kaniyang pagkatao. Ang kaniyang buhok ay hinahayaan niyang sumayaw sa ihip ng aircon, habang ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa malawak na syudad na kaniyang pinamumunuan. "Senyorita, handa na po ang sasakyan." Ang boses ni Attorney Lorenzo ay kasing tatag pa rin ng dati, ngunit meron na itong bahid ng isang malalim na paghanga na higit pa sa trabaho. "Salamat, Lorenzo. Mauna ka na sa lobby, susunod ako," sagot ni Trina, habang ang kanyang boses ay may dalang awtoridad na hindi na kailangang magmura o sumigaw. Bago siya lumisan, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa isang maliit na kwadro sa kaniyang dingding. Hindi ito litrato ng kaniyang mga parangal, kundi ang orihinal na resibo ng kaniyang unang sweldo bilang delivery rider noong siya ay nagsisimula pa lamang muling bumangon. Isang paalala na ang tunay na ginto ay hindi nakukuha sa pagpapakasal sa mayaman, kundi sa pagbubungkal ng sariling lupa. Sa kabilang bahagi ng Maynila, sa ilalim ng isang flyover kung saan ang usok ng mga jeepney ay tila isang makapal na kumot na nakakasakal, huminto ang isang lumang motorsiklo. Si Ty, na ngayon ay may mga guhit na ng pagod sa kanyang noo, ay dahan-dahang tinanggal ang kanyang helmet. Ang kanyang t-shirt ay basa ng pawis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang isang supot ng fast food sa isang customer. "Salamat po, sir," sabi ni Ty. Ang kaniyang boses ay paos at wala ng bakas ng dati niyang yabang. Habang naglalakad siya pabalik sa kaniyang motorsiklo, isang itim at makintab na sasakyan ang dumaan sa kaniyang tapat. Alam niya ang sasakyang yon. Alam niya ang amoy ng tagumpay na dala nito kahit nakasara ang mga bintana. Nakita niya ang anino ni Trina sa loob. Nakatingin sa malayo, hindi man lang siya napansin. Naramdaman ni Ty ang isang matinding saksak sa kaniyang dibdib. Ang karma na hindi natatapos sa isang gabi. Ang kaniyang parusa ay ang mabuhay sa bawat araw na nakikita ang tagumpay ng babaeng kaniyang sinayang, habang siya ay nananatiling nakalubog sa dumi ng kalsadang dati, ay kaniyang kinalilibakan. Sa isang maliit na kwarto sa loob ng shelter na itinatag ni Trina, nakaupo si Doña Mercedes. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtatahi ng mga basahan. Wala na ang kanyang mga katulong na susunod sa bawat kumpas ng kaniyang daliri. Ang kaniyang tanging kasama ay ang tunog ng radyo at ang kaniyang sariling mga alaala. Minsan, tinitingnan niya ang kaniyang mga daliri na wala ng suot na kahit isang singsing.
Nararamdaman niya ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang kanyang utang na loob kay Trina ay hindi na mababayaran ng kahit anong salapi. Dahil ang buhay na meron siya ngayon, ang pagkain sa kanyang mesa at ang bubong sa kanyang itaas ay galing sa habag ng babaeng tinawag niyang basura. Bumalik ang eksena kay Trina. Nakatayo siya sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa marmol na himlayan. "Papa, tapos na po," bulong ni Trina habang inilalagay ang isang puting bulaklak sa ibabaw ng puntod. "Nahanap ko na ang aking korona. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang may kumuha nito sa akin." Isang banayad na hangin ang umihip, tila isang haplos ng pagsang-ayon mula sa kabilang mundo. Tumalikod si Trina at naglakad patungo sa kanyang hinaharap. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan. Ang sugat ay naging peklat at ang peklat ay naging kaniyang pinakamahalagang hiyas. Sa dulo ng sementeryo, naghihintay si Lorenzo. Hawak ang pinto ng sasakyan. "Handa na po ba kayo, Dr. Alvarado?" Tanong nito nang may ngiti. "Handa na, Lorenzo," sagot ni Trina. "Marami pa tayong gagawin. Ang mundo ay naghihintay." Habang umaandar ang sasakyan palayo, ang Manila Bay ay naglalabas ng isang napakagandang paglubog ng araw. Isang paalala na sa bawat pagtatapos, mayroong isang bagong simula na mas maliwanag at mas matatag. Ang kwento ng asawang mahirap ay tapos na. Ang alamat ng reyna ng teknolohiya ay nagsisimula pa lamang.